Magandang umaga sa lahat, saan man kayo naroroon. Ang news update natin ngayon ay tungkol kay PRRD. Alam nyo ba na di umano ay nakapagpalisensya si PRRD ng 358 na baril bago bumaba sa pagkapangulo? Abay kung totoo man ang balitang ito, siguradong mangangatog ang tuhod ng mga anti-Duterte dyan. So bago tayo magpatuloy, pakinggan natin ang paliwanag or ang video ni Kabayan Noli Di Castro na hindi rin makapaniwala sa balitang ito. Ayan, pakinggan natin. Balita na si Pangulong Duterte nakakuha ng lisensya sa mahigit na 300 baril. 2 weeks daw, 2 linggo bago magtapos ang kanyang term. Ayon sa report, 2 weeks before na matapos ang kanyang term, ay 10 taon ang validity ng naturang mga firearms. Wala pa ang kumpirmasyon ang tanggapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At least 358 firearms. Wala pa ring reaksyon dito ang Firearms and Explosive Office o FEO tungkol dito. Paano sila nakapag-issue ng 10-year validity at 358 firearms? Attorney, magandang umaga po. Yan, tinawagan ni Sir Kabayan, ang attorney ng Bayan Muna Party List. Pakikinggan natin kung legal nga ba ang pag-acquire ni PRRD ng mga baril. Kung legal, wala tayong magiging problema. Ang magkakaproblema ay yung mga anti-Duterte. Magandang umaga, Kabayan at Noli, at magandang umaga rin sa lahat na nanonood at nakikinig ngayon. Maayong buntag po. Ito baga, attorney, ay pangkaraniwang ibinibigay sa isang Pangulo o dating Pangulo? Ngayon ko lang din narinig yan, Kabayan. Kung totoo ngayong balitang yan, talagang nakababahala. Dahil apparently, ang dating Pangulo availed of the benefit of the law na pinirmahan din niya bago matapos yung kanyang termino. Pinasa kasi itong amendment, Kabayan, sa Republic Act 10591, yung ating comprehensive firearms law. Inamindahan ito ng Republic Act 11766, na pinirmahan ni Pangulong Duterte noong May 6, 2022. So halos higit isang buwan na lang tapos na yung termino na isa sa mga nakasaad dito, Kabayan. Opo. Yung pagbibigay ng option sa licensee, ibig sabihin nung may lisensya ng baril na yung kanyang permit ay 5 o 10 taon ang validity nito, So dati 5 taon lang yan. Ngayon binigyan siya ng option kung 5 o pwedeng 10 taon, So yun yung unang inamindahan doon. Pangalawa, inamindahan din doon, Kabayan, yung provision na sino ba yung pwedeng magdala ng mga baril, labas sa kanyang bahay o sa kanyang opisina o sa negosyo. Okay. Dati kasi, Kabayan, 8 lang ito Walo o pero 5? dinagdag. Yes, Kabayan. 5 ba o 8? 8 po, 8, Kabayan, Walo, tapos okay. dinagdagan ng 2. Ang okay. idinagdag na 2 ay yung mga dating opisyal ng pamahalaan o halal na opisyal, at pangalawa yung mga dating opisyal ng security forces o PNP or Army, Armed Forces of the Philippines. So yun yung 2 dinagdag. So pasok pa rin dito yung dating Pangulo pagka-pasa ng batas na ito. So yun yung doon 2 mayor na amendments doon sa nilagdaan ni Pangulong Duterte na batas. Pero, Kabayan, yung pagbibigay ng lisensya ng maraming baril, actually matagal na yan na batas, Kabayan, at gusto nga nating noon pa maamindahan na yan. Huwag nang payagan yan. Kung matatandaan ko, Kabayan, panahon pa ata ni dating Pangulong Erap Estrada ito, nung maipasa, na if you are a holder of a license, at yung lisensya mo ay considered as Type 5 license, and you are considered as a gun enthusiast or collector, ay walang limitasyon, Kabayan. Pag collector?
Opo, pag gun collector ka po ay wala pong limitasyon, walang itinaad sa batas, walang Wow. itinaad sa implementing rules. Kung ilang baril ang pwede mong hawakan, basta nag-qualify ka doon sa sinasabi ng batas na Legal naman type pala. 5 licensee ka or ikaw ay isang gun enthusiast or gun collector. Nasa Ang batas mga din. requirements lang ayon sa batas ay kailangan meron Wala kang tayong vault problema no, na ng pwedeng ka-DDS. inspeksyonin, pumasa ka doon sa mga regular Basta. requirements like kaya rapid exam, etc. Babayad ka ng fees. So ito yung tingin ko na malaking problema dyan. Kaya So, nakamantala itong provision na ito, kabayan. So, Attorney, obviously, si Pangulong Duterte ay isang Type 5 license owner. If it is confirmed, kabayan, dahil sabi nga ng nasabi mo nga kanina, hanggang ngayon na hindi pa kinumpirma ito ng firearms and explosive Oo, ang offense, sabi ng po ng PNP. ang sabi ng Rappler sa kanilang report ay kinakatwiran daw po ng FEO yung data privacy law. Yan laging Pero pag sa gobyerno, kailangan po ba yung data privacy law? Pag ganyan Well, pagkakataon? Nag-a-apply po kasi may mga information dyan na kailangan may consent muna nung individual Yun. bago i-release, even Okay. if it's a public office, so dadaan ka dun sa FOI mechanism. Ayan mga kaibigan, maliwanag na narinig ninyo ang paliwanag ni attorney. Legal naman pala ang pag-acquire ng baril. Kung halimbawa totoo man na nag-acquire si PRRD ng mga baril, ay legal naman pala ang kanyang ginawa dahil nasa batas naman pala na kahit magmay-ari siya ng maraming baril, yun nga ay napalisintahan niya ng 10 years. So, wala tayong dapat ikabahala na yun na naman ang gagamitin na pang-atake sa kanya ng mga kontra Duterte. Ayan, gusto ko rin lang ipaliwanag na I'm pro Duterte pero hindi naman ibig sabihin ay kumukontra ako sa gobyerno ngayon. May mga hindi man ako gusto pero irespeto pa rin natin ang ating presidente ngayon. Dahil ang mga pinuno ng bayan ay kalooban ng Diyos na sila ang mumuno sa atin. At mababasa natin yon sa Biblia sa Romans 13 verse 1 to 7. Ito ang kanyang sinasabi. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos, at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at dahil dito, parurusahan niya sila. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot. Dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya magpasakop kayo sa pamahalaan. Hindi lang para maiwasan ang parusa, kundi dahil ito ang nararapat gawin. Iyan din ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis. Sapagkat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos. At inilalaan nila ang kanilang buong panahon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay. Bayaran ninyo ang inyong mga buwis. Igalang ang dapat igalang. At parangalan ang dapat parangalan. So dyan nagtatapos ang ating kaunting news update mga kaibigan, at kung nagustuhan nyo yung mga videos natin, yung mga updates, news and information, paki-subscribe naman po ang aking maliit na channel para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat at magandang umaga mga kaibigan. God bless everyone. Magandang umaga mga kaibigan.